So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, yan, another review na naman tayo. In this time, i-review natin ulit itong Samsung Galaxy A16 5G. Lalo-lalo na, mura na lang po ito sa online. Maganda kaya to at sulit ba? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, finally re-review na rin natin itong Samsung Galaxy A16 5G. Marami rin nagkaka-interest dito sa device na to kasi nga mura lang siya sa online. Pero sad to see, bumalik siya sa original price niya na 14 or 12,000 pesos ata sa online. Pero itong magandang balita, abangan nyo to sa 7/7 and even sa payday dahil makukuha nyo ng Matic. Baka maging 7,000 ulit itong Samsung Galaxy A16 5G kasi nakuha ko to ng 7,000. Pero nung meron tayong voucher ng YouTube, ayan, nakuha pa ng iba ng 6,000 pesos. So, sobrang gandang deal for a price tag na ganon. So, i-review natin siya syempre kung magkano natin siya nabili kasi there's a possibility na bumalik po yung ganyang presyo netong A16 5G sa online. At ito po, quick disclaimer lang, itong A16 5G na to ay ginawa kong daily driver dahil sobrang nagustuhan ko yung A16 LTE, which is nabenta ko na siya. Tapos ito na lang nag-decide akong kunin kasi meron siya malaking RAM at malaki yung storage niya. At yun nga, ang SRP ng A16 5G, check natin of course. So ang suggested retail price ng A16 last year, so last year to na-release nung November 2024, ang SRP niya is 13,990 for the 8GB 256. And chinek ko to last week sa mall, sa SM, and yun pa rin yung kanyang presyo, 13,990. So super duper pa siya, expensive pa siya, and mid-range segment pa yung presyo ng A16 5G. Again, dito sa view products natin, i-click nyo na lang yan, i-add to cart nyo na ito kasi there's a possibility na magmura ulit ito sa payday kaya abangan ulit natin ito mga ka-J-Vlog, or sa 8.8 Matic, magiging ulit to 7,000 pesos kaya add to cart nyo na, i-check nyo na yung link dito, i-add to cart nyo na po itong A16 na 5G. So yun nga, when it comes sa kanyang presyo na nabili natin, syempre napakagandang deal, entry level segment with the 5G capability is a huge factor sa mga entry-level segment ngayon kasi bibihira lang or iilan pa lang ang mga 5G smartphone na nasa entry-level segment. So, syempre, maganda rin of course yung chipset na in-offer ng A16 5G sa ganitong murang halaga lang na 7,000 pesos. So, again, dito sa ating full review, titignan natin or bibigyan sa inyo yung final verdict ko dito sa A16 5G at bakit nag-decide akong gawin siyang daily driver ko rin. So yun mga ka-J-Vlog is gusto ko i-share sa inyo yung mga magandang features, and of course meron din ako napansin na cons dito sa Samsung Galaxy A16 5G para syempre fair din or equal din sa ating full review na merong pros and cons. At yun nga, una nating pag-uusapan yung display. When it comes sa display neto, ang con lang dito is of course yung notch display. Sa kanyang SRP na 13,990 is syempre hindi po acceptable ang notch display. Even ng sale price niya na 7,000 pesos, hindi po acceptable ang notch display. Kasi yun, sinasabi rin sa mga ibang comment, ano naman yan, hindi naman nakaka-affect sa performance yan. Tama kayo. Kasi when it comes sa performance naman, hindi naman nakaka-affect ang notch display. Pero sa viewing experience sa mga consumers, meron kasi mga consumers ayaw na talaga yung maganyang notch display. Ang laki ng notch ng A16 5G, parang may tulo ka dyan sa harap. Again, sana kung wala nga lang any cost gawing bilog to, sana gawin nilang bilog para makasabay din sa modern design ng mga smartphone na which is punch hole, mas better viewing experience siya at buo yung kumbaga pag nanonood kayo or naglalaro. Pero again, yan lang naman yung napansing con dito sa A16 5G, pero bumawi sa overall specs ng display kasi yung display nito, guess what? Super AMOLED display. So, mas maganda pa siya sa AMOLED display mga ka-J-Vlog dahil Super AMOLED siya. Hindi lang yun, mataas din ang resolution niya for 7,000 pesos na nakuha natin. Full HD Plus, 1080p resolution with 90Hz screen refresh rate. For me, 90Hz is okay. Hindi naman natin napapansin masyado yan at hindi naman siya ganun ka-optimize pa sa mga ibang games yung 120 FPS. Accept ko na yan as long as yung display ng device is Super AMOLED display. Ito yung isang reason kung bakit ko tinago or ginawa kong daily driver ang A16 5G dahil po sa kanyang display, napaka-outstanding. Nung nanood ako dito, ang ganda ng color accuracy, very sharp yung display. Even nung naglalaro ko dito ng ML sa mga matataas na settings, ang ganda po ng graphics na ma-offer ng A16 5G dahil sa kanyang Super AMOLED display. Second mga ka-J-Vlog is yung OS. So out of the box, nabili natin to. Ang surprisingly, nasa Android 15 na to
with One UI version 7. Pero last year to lumabas, yung iba syempre na nabili nila last year is out of the box as Android 14 with One UI version 6.1. Ang magandang balita nga na pwede nating ma-update ang Samsung Galaxy A16 5G sa Android 15 with One UI version 7 at asahan natin there's a possibility na baka ma-update pa to sa Android 16 and One UI version 8. Meron track record si Samsung sa mga ganyang mga senaryo na ina-update nila even yung mga entry-level smartphone nila sa kanilang operating or updated operating system. At napakaganda of course ng operating system ng Samsung Galaxy A16 5G, yung One UI version 7, isa po yan sa pinagkakatiwalaan kong operating system sa mga Androids kasi very encrypted yung mga files nyo. Salamat po yan sa Samsung Knox. Third mga ka-J-Vlog is of course the design. Napakaganda ng design ng A16. I know very plain pero meron pong dating etong design ng A16 5G. For me, very identical siya sa design ng Samsung Galaxy S23 Plus, S24 Plus, yung merong ganitong box type at triple camera setup. At yun nga, maganda rin pala yung color variation na color gold. At ito yung nagustuhan ko dito, yung ergonomic niya dito sa gilid na na-adapt dun sa A55 na pag naglalaro tayo, para siguro meron kayong finger rest dito. Ayan o. Maganda ergonomic. Form factor is okay. Very durable naman ang itsura rin ng A16 5G. Polycarbonate bag is okay. So, lagyan nyo to ng case out of the box. Dahil wala po siyang kasama pag bumili kayo, lagyan nyo agad kasi madaling magasgasan ng plastic. So, yun, when it comes sa design, for me, very minimalist at maganda naman or very eye-catching naman din ang design ng A16 5G. Second, mga ka-J-Vlog sa chipset. So, sa chipset, maraming naguluhan, especially ako. Nakita ko kasi sa mga ibang site, Exynos 1330 ang naka-equip sa A16 5G, depende pala sa region. So, ang region natin sa Philippines is MediaTek Dimensity 6300. So, yung chipset na yun, subok ko na sa mga ibang brands ng smartphone na super duper ganda rin for gaming. Nakaka-handle yan ng, na-handle niya ang Genshin, na-handle niya ang WUA, na-handle niya ang COD, ML sa mga matataas na settings. Okay rin naman laro dito sa A16 5G kasi meron rin naman tayong enough na RAM para dito sa smartphone na to. 8GB of RAM and of course, plenty of storage na 256GB. Asahan nyo na hindi po mabagal. Next mga ka-J-Vlog, camera. Yung camera niya is napakaganda. Triple rear camera setup at malinaw po yung camera nito. Mamaya, later on sa ating mga photo samples and video samples, magpo-provide tayo niyan later on sa ating video. Ang maganda rin dito, hindi po useless sa mga camera niya dahil kumpleto recados. Meron tayong macro, meron tayong ultra-wide camera and of course a main camera. So napakaganda ng camera nitong A16 5G. Asahan natin when it comes sa performance, malinaw din ang ma-offer nito. At yun nga, buti na lang triple camera siya na useful lahat. Kasi marami rin tayo dyan ng mga ibang brands na sinasabi nila triple camera, dual rear camera. Pero yung pangalawa or pangatlong camera is depth sensor and AI lens, very useless. So again, dito is maganda yung provide niya na camera setup. Lahat po ay useful yung lente. Next mga ka-J-Vlog is a speaker Again, single speaker po ang A16 5G pero may ibubuga sa loudness ito. Kahit na hindi po siya dual stereo speakers, malakas po yung mapoprovide na sound ng A16 5G. Hindi lang yon, malakas siya at maganda rin naman po kahit pa paano yung kanyang bass quality. Kasi usually pag mono speaker, malakas ang ino-offer, tunog lata. Ito po hindi po tutunog lata. Napakaganda. Okay yung bass quality niya for a single speaker. Kaya kung i-rate ko so again, ako nagulat ako or beyond expectation yung nangyari sa speaker ng A16 5G even though single, malakas naman po. Next is the battery. Battery is fine. 5,000 mAh is the minimum battery na rin na pwede nating ma-offer sa mga ganitong mga smartphone. So yun nga, sa kanyang presyo yung mid-range, 25 watt fast charging is a big no-no or hindi siya perfect fit for the price tag. Pero since bumagsak ang presyo nito sa 7,000 or 6,000 pesos, 25 watts is medyo okay na. Kaya asahan natin na mabilis din naman mag-charge kahit papano ang A16 5G. Pero the sad part, pag bibili po kayo nito, no charger out of the box. At ang nakakatawa pa nga dito, ginagawa nilang promo yung charger. Minsan ginagawa nilang freebie na dapat kasama naman po yan pag bibili kayo ng smartphone. So again, swertihan lang kung may mabili kayong charger nito kasi ako
ako, nung bumili ako ng A16 5G, wala pong kasamang charger. Ay, kasi ako nung bumili ako ng A16 5G, may kasama siya. Nung A06 5G, wala pong kasamang charger yan. So, okay na may kasama rin naman kahit paano na charger. Kasamang charger sa promo, kaya abangan nyo to sa 8.8, baka may magbigay ulit ng charger ang Samsung para sa inyo. Battery makunat, and okay rin naman, or fair din naman yung kanyang fast charging capability. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog when it comes sa kanyang IP rating, so meron din naman siya for mid-range smartphone. I know maganda rin naman na may water protection siya. So meron siyang IP54 water and dust resistant. Again, hindi po ito pwede malublob sa tubig. Ang pwede lang po malublob sa tubig na water resistant is IP67 pataas. Ito po ay pwede lang matalsikan ng mga tubig or sabihin na nating splash resistant. Okay siya, for example, pag nagna-navigate kayo, umulan, ayan, may protection po yung A54 para dyan. Pero pag once na nahulog nyo to sa tubig, within ilang minutes, hindi po advisable yan, or there's a possibility may pumasok na tubig. Mababa lang po kasi ang ingress protection niya. Pero again, okay or very welcoming na meron siyang ingress protection, di ba? So yun mga ka-J-Vlog, ang aking pros and cons dito sa A16 5G. Again, con na nga lang kasi isa nga lang yung napansin ko for me is yung notch display. Very, napakagandang 5G device. Lalo na pag nakuha nyo to ng ganung presyo, 7,000 pesos. Sana nakatulong to mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng A16 5G. At nandito yan, view products. I-click nyo na lang po yung view products yan para may redirect kayo sa bagsak presyo ng Samsung Galaxy A16 5G. So video sample, rear camera of the Samsung Galaxy A16 5G. So when it comes sa resolution niya, it's up to 30 FPS. So ang maganda kasi ito, you can switch from rear camera to front facing camera. Ayan, without hindi nyo na kailangan mag-pause ng video. So ganun ka convenient syempre ang pagre-record natin dito sa Samsung Galaxy A16 5G. So pwede na kayong mag-video ng walang any camera niya, interruption. Malinaw rin in fairness itong device na to. Ang ganda yung camera niya. So explore natin yung design at build quality ng Samsung Galaxy A16 5G. Same na same din naman sa kanyang 4G version, yung design and build quality nito. So glossy plastic back siya, so polycarbonate back, and maganda rin yung color gold nito in fairness. At meron tayong triple rear camera system. Ang maganda sa camera ng A16 5G is lahat po yan ay useful, ultra wide, macro lens at main camera. So matte finish yung kanyang frame at solid din yung kanyang dito niya. Na-adapt niya yung ganitong design, yung ergonomics nung makikita natin sa A55 na una, na makikita na natin ngayon sa A16. I think pag maglalaro kayo dito, yan, para meron finger rest yung para meron kayong finger rest dito. So sa right side niya, nandito ang ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is the microphone. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack microphone at yung kanyang napakalakas na speaker. At sa bibili netong A16 5G, sad to say, wala po siyang screen protector out of the box. So maglalagay pa kayo dito. At pag inopen nyo to, bubungad sa inyo yung napakagandang display ng A16 5G. Super AMOLED display po to with 90Hz screen refresh rate. So next is explore natin yung camera app ng Samsung Galaxy A16 5G. Ito, natuwa ko dito sa A16 5G. Napakalino po ng camera neto. So meron tayong mga photo samples dito. Ayan, low light shot to mga J-Vlog, or ayan, low light to.
Biruin mo yung low light ng A16, napakalinaw po. 'Di ba? Ito yung medyo meron pa tayong magandang lighting condition. So, yun yung natuwa ko sa A16. Malinaw po yung front facing at yung main camera niya. Tapos, meron pa tayong ultra-wide camera na 0.5. Meron tayong regular na 1 time, 2 times, at hanggang 10 times po tayo. 10 times digital zoom tayo dito sa A16 5G. Next is, pagdating sa rear camera, nandito yung mga iba't ibang settings niya. Meron siyang beautification sa rear. At ito yung mga ibang modes niya. So sa settings, nandito yung pwede tayo mag-scan ng QR codes. Pwede natin i-on yung watermark niya, yung meron phone model sa baba ng ating mga photos. At yan, mga iba't ibang settings niya. Meron tayong aspect ratio, timer, 12 megapixel mode, filters. Yun lang naman. Tapos sa video, ang pinaka-max sa recording niya is Full HD 1080p video recording up to 30 fps, even sa ultra-wide camera niya. Sa more naman, may iba't iba tayong pwede magawa tulad na lang ng Pro Mode, Night Mode, Food Mode, Panorama, Macro Lens, Slow Motion, at Hyperlapse. Sa portrait naman, syempre meron siyang portrait mode for background blur. Sa front-facing camera naman mga ka-J-Vlog, ayan, meron din tayo ditong portrait mode for background blur sa front-facing camera niya. Syempre yung photo mode, video, Pinamax is Full HD 1080p rin. At meron siyang beautification sa video. Tingnan natin yung night mode niya. O yun, meron din sa front-facing camera. So yun lang naman mga J-Vlog ang camera app ng Samsung Galaxy A16 5G. Very simple lang. So next, biometrics test tayo dito. Try natin yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa fingerprint scanner niya mga J-Vlog, ayan. Fast and accurate naman. Next is face unlock. Pagdating sa face unlock, parang it takes a few seconds bago siya mag-scan. Pero accurate naman siya. So next naman is yung kanyang speaker. So isa lang po speaker neto pero namangha ako sa speaker neto na naglaro ko. Napakalakas. So try natin. Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another unboxing na naman tayo, and this time, i-unbox na naman natin ang isang budget smartphone ngayong 2025, which is the Honor X5B Plus. So maganda kaya to? Ito na kaya ang perfect na budget smartphone na pwede sa inyo. Tara mga J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, shoutout muna sa mga Ayan, nanonood. so mapapansin nyo, ang lakas ng speaker netong Samsung Galaxy A16 5G. So, yun nga, kahit na single speaker lang siya or wala siyang feature na beyond 100% volume, sobrang lakas po ng speaker netong smartphone na to. Kaya kung i-rate ko speaker neto sa kanyang presyo na kumukuha nyo to ng 6,000 to 7,000 pesos, score ko dito mga J-Vlog, nasa perfect 10. Malakas siya, hindi siya tunog lata, at maganda yung base quality niya. So yan mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa A16 5G. Ang pinaka main question, Lods, sulit ba siya? Bago natin to bigyan ng final verdict, ayan, i-click nyo na lang yung view products dito para ma-redirect kayo sa below SRP na A16 5G. Kung sakaling bumalik siya sa kanyang presyo na 12,000 to 13,000 pesos, i-add to cart nyo na, kasi there's a possibility sa 8/8 or sa payday sa katapusan ng July ay bumagsak po ang presyo netong A16 5G. Abang-abangan nyo na lang, at gagawa ulit tayo ng video nyan para ma-refresh kayo na bumagsak na talaga ang presyo ngayon ng A16 5G. So yun, ang pinakasagot ko dyan, yes, sulit siya sa price tag na 6,000 to 8,000 pesos. No, hindi siya sulit pag nakuha nyo to ng 14,000 pesos. Kasi sa 14,000 pesos, ganitong specs ng 5G is mababa compare sa mga ibang brands na matataas ang 5G devices, na matataas din ang specs na ino-offer. Pero pag nakuha nyo to ng 7, 6, or 8,000 pesos, napakasulit, at wag na kayo magdalawang isip pa, i-add to cart nyo na at bilhin nyo na agad itong A16 5G dahil very limited lang po ang ino-offer ni Samsung. Marami ako nakikita sa comment section na hindi po siya pwede sa COD.
Yes, nakita ko rin na hindi siya pwede sa COD, kaya ang mode of payments na ginamit ko dito is SPay Later. Pwede rin naman sa SPay Later, bank, transfer, GCash, credit card, ayan, pwede rin naman to. At no worries, darating naman sa inyo ng one piece or or kumpleto yung device kasi ayan, dito tayo bumili sa View Products na yan. So again, huwag kayo matakot bumili online. Okay naman bumili sa online as long as dun sa mga legitimate na mga tindahan kayo bibili. Merong discrepancy sa delivery, kaya parati pa rin mag-iingat. I-video nyo habang ina-unbox para kung sakaling may discrepancy sa delivery, meron kayo masasend sa online na proof na wala talaga yung parcel nyo. Pero again, ako ay 5 taon na bumibili sa online. Luckily, wala pa po ako na-experience na any discrepancy pag bumibili dito sa ating View product. So again, yes, sulit na sulit itong A16 5G. Ang pinaka nagustuhan ko dito is of course yung kanyang Super AMOLED display. Kayo nang pang hinihintay nyo? I-add to cart nyo na itong Samsung Galaxy A16 5G. Isa sa pinakamura ng 5G smart